Dasao, bumalik na ako. Ay, bumalik na ang princess ng lungsod. Bakit nga? Sa lungsod ka ba? Nag-relationship ng 3 taon sa isang Fu Air Day. Tapos nawalan ka pa ng trabaho. Babalik ka na lang para umasa sa mga magulang mo. Dasao, bakit ang kapal ng usapan mo? Kanilang pamilya talaga ang may kasalanan. Ayaw nila sa atin dahil nasa probinsya tayo. Ang nanay niya ay itinapon sa akin ang card na may 200,000 yuan. Sinabihan akong umalis na. Binanta pa nila na hindi ako makapag-stay sa trabaho ko. Sabihin mo nga, bakit pa ako magpapakapal ng mukha at mag-stay pa doon? Pinilit nila akong maghiwalay. Alam ba ng magulang mo to? Sa tingin ko, ikaw ang hindi alam ang dapat gawin. Sinabi ko sa'yo noon na pabayaan lang sila, ang future mother-in-law mo. Pero ikaw, gusto mong maging matigas ang ulo. Ngayon, ikaw na ang nasa abala. Walang natitira sa'yo, ala ka nang magagawa. Hindi, Dasao. Ako, matigas ang ulo? Siya ang nagsabi sa harap ko na probinsyana lang ako at hindi karapat-dapat sa Fu Air Day na anak niya. Makakaya ko bang tahimikin lang sa ganitong salita? Kahit magpaka-probinsyana ako magpakailanman, hindi ako magpapakasal sa pamilya nila. Tinurn back na pala ikaw ng tao. Tingnan mo ang sarili mo. Babae ka na, 28 na. Matandang dalaga na yan. Maghihintay ka pa, wala nang kukuha. Tingnan mo naman ang iba. Sa dulo ng baryo, bahay ni Wang Dashi. May 3 palapag na maliit na bahay. 2 pig farm sila. Kita nila ng ilang milyon kada taon. Sakto, andito ka na ngayon. Magpakita ka, ipapakinabangan kita. Bukas na agad. Hindi ka naman nanay ko. Bakit mo ako iayos? Yung tatay at nanay natin nasa nanfang nagtatrabaho. Dasao, parang ina sa bahay. Ako ang may huling salita sa bahay. Dasao, si Wang Dashi, bukod sa pag-alagang baboy, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Alam ba niya kung ano ang respeto sa babae? Kung ayaw kong pumunta, ikaw na lang ang pumunta. Wala kang alam. Ngayon, ang buhay ay, lahat yan ang pang-araw-araw na gastusin. Kailangan ng pera para tumayo ng matuwid. Kailangan mong pumunta. Bukas, kailangan mong pumunta. Hindi ako pupunta. Kung pipilitin mo pa ako, mag-o jobs ako sa lungsod. Hindi na ako babalik. Talaga, kaya mo ba? Kung magatangkang umalis ka, huwag mo kaming kilalanin. Bukas ng umaga, alas negatibo 1-0. Dapat pupunta ka sa silangan ng baryo. Kung hindi, pupunta ako sa syudad para guluhin ka. Bakit meron ngang ganito? Ganitong Dasao talaga. Sige, pupunta ako bukas. Pero ang patakaran, kailangan si Linsin ang magdesisyon. Linsin, iha. Ang ganda mo talaga. Parang diwata sa larawan. Aba, ito galing sa amin. Bagong pitas na mansanas. Heto, para sa suwerte. Tikman mo. Salamat. Huwag kang magpakitang galaw o clown. Dahil ito'y usapan ng mga magulang. Kaya pag-usapan natin ng diretso. Huwag na nating sayangin ang oras ng lahat. Pwede ba? Sa totoo lang, Linsin, simula pagkabata, nagustuhan na kita. Ang itsura mo, sobrang linis. Hindi tulad ng mga dalagang baryo dito. Iba talaga. Mas maganda ka kaysa kanila. Salamat sa papuri. Pero sa tingin ko, pagdating sa kasal, mahalaga ang parehong pananaw. Sa tingin mo? Anong views yon? Ako. Wala kaming 3 opisyal sa pamilya. Magsasaka lang kaming lahat sa bahay. Ako. Nag-aalaga ako ng baboy kasama si Dasao ko. Anong klaseng opisyal yan? Wala akong narinig na ganun. Grebe. Hindi ko ibig sabihin yon. Ang gusto kong sabihin ay, ang views ay tumutukoy sa pananaw sa mundo, sa buhay, at sa mga halaga. Gets mo ba? At tanong ko sa'yo, sa tingin mo, ang isang babae, pagkakatapos niyang magpakasal, ano ang pinakamahalaga? Dapat ba siyang magstay sa bahay para sa mga bata? O kaya ay magtrabaho sa labas, para marealize ang sarili niya? Siyempre, magkakaanak para sa akin. Magkakaanak ka ng anak na lalaki para sa akin. Kung ganito, magkakaanak ka ng isang anak na lalaki, bibigyan kita ng 100,000 yuan. Magbibigay pa ako ng pulseras na ginto. Okay ba yan? Kung babae ang ipinangana, magkakaanak pa tayo uli. Hanggang makapanganak kayo ng lalaki. Kung babae ang ipinangana, magkakaanak pa tayo uli. Hanggang makapanganak kayo ng lalaki. Ano, deal ba? Bakit ganito ang lalaki na to? Ginagamit niya kami mga babae na parang kagamitan. Nakakainis talaga. Kung hindi kayo nakakaintindi ng anuman, wag na kayong mangunguli. Yung sinabi kanina, narinig namin ng asawa ko. Pinalo ninyo ang dangal namin mga lalaki. Ikaw talaga. Ano ba ang gusto mo? Kung magtangka kang sumakit, tatawag kami ng pulis. Para sa misis, tatawag kami ng pulis. Ipaparesto namin siya. Kayo naman. Bat, tingnan mo ang lalaki. Mag-ingat ang mga mata. Nakakahiya talaga. Tatay, nanay, huwag na kayong mag-away. Uwi na ako. Tara na,
Huwag kayong makipagsabayan sa ganitong tao. Narinig niyo ba? Wala akong pakialam sa katulad mong tao. At isa pa, ang gusto ko ay pagkakapantay sa kasal. Hindi ako para gawing gamit sa panganganak. Kung gustong-gusto mo mag-alaga ng baboy, umuwi ka na at mag-alaga ka na lang ng baboy. Hay! Paano ka manlalait ng ganun? Anong masama sa pagkakaroon ng anak na lalaki? Mas mabuti pa yun kaysa sa paggastos mo sa lungsod. Kumikita ng ilang libong yuan lang kada buwan. Mas may ambisyon pa. Di ba? Sumama ka sa akin, doon ka lang mag-enjoy. Tapos pwede ka na bang umalis? Huwag kang nakaharang sa akin. Huwag kang maging walang hiya. Tigil diyan. Ako, si Wang Dazi. Isa rin akong kilalang tao rito sa baryo. Marami na ang mga babaeng umakyat sa higaan ko. Madami talaga. Hindi ka na makabangon sa syudad. Pag uwi mo rito, walang masasabing iba. Siguro buntis ka nga. Pinasawaan ka lang ng tao. Kaya ngayon hinahanap mo na ako. Gusto mo lang gawing ako ang mag-aagaw ng problema mo. Tarantado ka, wag na kitang makita ulit. O saka kita lulupigin ng bibig ko. Kumusta? Kumusta? Siyempre magugustuhan ni Dashi. Kailan kayo mag-isang dibdib? Naayos na ba? Dasaw, anong klaseng taong hinahanap mo sa akin? Lagi na lang sa bibig niya, ano pa ba? Magsilang lalaki. Sabi pa nila, huwag gumano ilabas ng babae ang mukha. Para sa akin, ang taong ito talaga, luma at konserbatibo, nakakainis pa at nakakadiri. Ano naman kung magsilang ng lalaki? Sino ang hindi gustong magkaroon ng anak na lalaki sa kasal para magmana at magpasa ng pangalan? Mabuti naman ang kalagayan ni Wang Dashi. Handa siyang hayaan kang magpahinga sa bahay. Hindi ka pa rin nasisyahan. Bukod pa roon, nakatanggap na ako ng regalo ng pamilya niya. Mahalaga yan, mga 2,000 ang halaga. Dapat ituloy ang usapang ito. Dasaw, hindi ito pagpapahinga sa akin. Pagkukulong ito sa akin. Alam mo ba yan? Anong iba pang sinabi niya? Nagbuntis ako noon sa syudad. Pinalayas akong isang fewer day. Hindi naman ako ganyan. Paano ba ako makikisama sa kanya? Paninirang puri lang yan sa kanya. Hindi naman si Wang Dashi ganyan. Kulang lang siya sa pananalita. Hindi alam ang tamang salita. Wala naman siyang masamang balak. Paninirang puri. Alam mo ba ang sinabi niya? Diretsong sinabi niya. Kailangan daw magkaanak akong lalaki para sa kanya. Magkaanak hanggang hindi na ako makapag-anak. Bakit hindi ninyo ako tinanong muna? Bago ninyo tanggapin ang regalo? Hindi ba to pagtutulak sa akin sa sunog? Bakit ka ba ganyan katigas ang ulo? Ginagawa ko lang to para sa kapakanan mo. Babalik na lang ako mamaya sa kanila. Hihingi ako ng isa pang pagkakataon para kay Wang Dashi. Magkikita kayo bukas sa may pinto ng barangay. Hindi ako pupunta. Talagang hindi ako pupunta. Kung hindi ka pupunta, babaliin ko ang mga binti mo. Pakinggan mo, sabihin ko sa'yo. Kapag pinalampasan mo si Wang Dashi, mangangasawa ka lang ng isang mahira at maghihirap ka magpakailanman. Ha, ano? Naisip na ni Linsin at handa na siyang pakasalan ako. Hindi ako pumunta rito para pag-usapan ng kasal. Heto ang 500 yuan para sa'yo. Ito ang bayad sa sigarilyo at alak na binigay ng pamilya nyo. Ibalik ko muna ang parte nito sa'yo. Ang natitirang 1,500 yuan. Kapag nagsweldo na ako, ibibigay ko na sa'yo. 500 yuan lang. Namamalimos ka ba dito? Sa binili ko para sa pamilya mo, ay nagastos na ako ng 300 yuan na sigarilyo at 2 bote ng alak pa. 2,000 yuan ang kabuuan. 500 yuan lang, akala mo bayad na? Nanaginip ka ba? Saan napakamahal ang mga yan? Parang nagpapatakbo kayong itinatagong negosyo na nanlolokong tao. Sabi ni Dasaw, mga ordinaryo lang na sigarilyo at alak yan. Kunin mo yan kung gusto mo. Kung hindi, wag mo na. Si Dasao mo, isang probinsyana lang. May alam ba siyan? Binili ko yan kasi pinabili ni Dasao. Dekalidad na sigarilyo at alak ang hinihingi niya. Mautay yan. 1,000 yuan ang bote. 500 yuan lang, akala mo bayad na? Anong iniisip mo? Hindi pwede. Wang Dazi, alam mo naman, hindi naman mayaman ang pamilya ko. Bakit ka pa bumibiling napakamahal na alak at sigarilyo? Sinadya mo ba kaming lokohin? Pakinggan mo ro. 1,000 yuan lang ang kayang ko ibigay. Hindi na hihigit sa yan. 1,000 yuan. Akala mo ba tanga ako? Pakasalan mo ako. Kung hindi, kalimutan na natin. Wang Dazi, huwag kang sobra-sobra. Sa huli, akin ka pa rin. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating magpakasal, alagaan kita ng mabuti. Pakinggan mo, tanggapin mo man o hindi, kukunin mo pa rin yan. Hindi na hihigit pa sa yan. Ano, pinalaya na ba ni Wang Dashi ang pagkakamali mo? Kailan kayo magkapakasal? Dasaw, isa siyang tao na walang pagpapahalaga. Hindi posible sa akin yan. Nasira na. Hay naku. Bakit mo pa nasira ang kasaluan? Sabi ko na sa'yo, dapat mahalin at palakasin ang loob ng lalaki. Ngayon, umuwi ka at hingin mo ang tawad para patawarin kanya. Dasaw, hindi ka nagkakamali, di ba? Alam mo ba ang sinabi niya sa akin?
Sinabi niya na dapat magkaanak akong lalaki para sa kanya. Hanggang sa masyahan siya, ipapanganak daw hanggang sapat. Petty babae ra, hindi pwedeng magkaroon ng sariling mga hangarin. Ganito ang tao, paano ko pa siya papalambutin? Hindi ko siya sinaktan. Okay na yon. Gusto mo pa bang saktan siya? Si Wang Dashi, kaya ba natin siyang hamunin? Dasao, kailan ka? Makikita mo naman ang paniko? Isipin mo naman. Noon, sinunod ng ete ko ang sinabing magulang. Kaya nag-asawa siya sa lalaking walang kwenta. Ngayon mag-isa siya sa Nanfang. Hiwalay na siya, dala ang anak. Gusto niyo ba akong maging ganyan? Ano ba yung sinasabi mo? Sino bang magulang ang hindi nag-aasam para sa mga anak nila na magkaroon ng magandang kahihinatnan? Ang pamilya ni Wang Dashi may napakagandang katayuan. Parang biyaya na nakuha mo sa nakaraang buhay. Wala akong pakialam. Kailangan mong magpakasal. Sige, Dasao. Kung ganoon na ang sinabi mo, maghahanap na lang ako kahit kanino. Magpapakasal sa kahit sinong lalaki. Wala akong pakialam kung sira ulo o tanga siya. Pilay ba siya? Wala kang karapatan dito. Dinala mo pa yung taong turito. Mamamatay pa ako kung gusto ninyo. Ang kasal ko, ako ang magdedesisyon. Hindi ka naman nanay ko. May karapatan ka ba? Toto, sige, subukan mo. Anong hindi ko kayang gawin? Ngayon din, hahanap akong lalaki para ipakita sa inyo. Nakakainis kang dalaga. Hindi ako papayag na hindi ako ang may huling sabi. Kung lahat naman, hindi rumespeto sa pagpili ko. Hahayaan ko na lang ang kapalaran. Sumama ka sa akin, Pawi, at magpapanggap tayo. Miss, sino ka ba talaga? Nanakaw ng lalaki sa harap ng lahat ba to? Bibigay ko sa'yo ang 50. Isang araw lang. Sige ba? Hindi ito tungkol sa pera. 50. Tara, alis na tayo. Ano pangalan mo nga? Tali ng sapatos. Hindi si Chenyang. Kenyao, alam ko na. Linsin, baliw ka ba? Tumakbo ka pa ng matagal. Tapos bumalik ka dala itong ano ba to? Gusto mo bang ipahiya ang buong baryo? Pagkakatawanan nila ang pamilya natin. Dasao, ipakilala mo naman. Ito ang boyfriend ko na si Kenyao. Boyfriend. Sa tingin ko napipi ka na. Tignan mo ang suot niya. Ano ba yan? Hindi man lang siya kasing ganda ni Wang Dashi. Isang daliri lang siya. Dasao. Alam mo, medyo payak lang talaga ang suot ko. Kung hindi ka nasisiyahan, babalik ako at magpapalit ng damit. Hindi na kailangan. Kenyao, ang dasao namin, ganun talaga siya. Mahilig siya sa mayaman, iniwasan ang mahirap. Kahit magpalit kang 100 damit, hindi siya magiging kontento. Basura pa rin ang basura. Hindi bagay sa entablado ang ganyang tao. Kung saan nanggaling, doon ka na bumalik. Wala akong panahon sa'yo. Dasao, sobra na ang sinabi mo, sobra. Siya ang boyfriend ko, yan ang totoo. Huwag kang manggigil sa akin. Ano nang alam mo tungkol sa pagkatao niya? Huwag mong gagawing dahilan na ako'y magalit. Hindi ako basta-basta magdadala ng kahit sinong tao pabalik. Kung maghihirap ka balang araw, huwag kang gabalik dito at umiyak sa akin. O papalayin mo siya. O huwag mo nang kilalanin akong Dasao mo. Hindi naman. Dasao, ikaw. 8. Mag-relax ka. Totoo, mahal namin ni Linsin ang isa't isa ng tapa. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko para mabigyan siya ng pinakamagandang buhay. Ano ng kapatid na babae? Sino ba ang malaking kapatid mo? Mukha ba akong ganoon katanda? Ano yun? Nagmamahalan. Kuya, nakarehearse ka yata nag-isa. Wala yang linya sa skripta. Ano nang sabi mo kanina? Basta-basta ka na lang magsasabing mahal kita. Ang hindi mo pala kaseryoso, ano ba to? At saka ikaw, lahat ng tao dinadala mo sa bahay. Inaalay mo ba ang buong buhay mo? Bilang taya, tapos na, paalisin mo na siya, para hindi nakakaabala. Dasao. Kilalang kilala ko si Linsin, sobra na 10 taon. Sobra 10 taon? Talaga? Paano naman, hindi pwede. Kakakilala lang namin ngayon, first time namin makita. Per, ang galing acting mo ah. Professional yata to. Huwag ka nang magyabang diyan. At tanong ko lang, ano ba ang sitwasyon mo? Hiwalay na ako. Tignan nyo. Buksan nyo ang mga mata nyo, tingnan nyo mabuti. Halos pareho ang edad natin, di ba? Kung hindi ako magtanong ng kaunti, mateteka kayo sa lalaking to. Hindi, Dasao, huwag kang magalit. May sarili akong dahilan kung bakit ako nadiborsyo. Gumagawa ka lang ng kwento. Sige, tuloy mo lang ang gawa-gawa mo. Ikaw na diborsyada. Hinahanap mo pa yung mga natanggi namin. Gusto mong makipagrelasyon. Parang pala ka na gusto ang swan. At umalis ka na ngayon,
O hindi, ipapakilala ko to sa iba. Mandaraya ka. Dasaw, bakit ang sama ang sinasabi mo? Ano kung diborsyada ako? Wala ba akong karapatang mahalin dahil diborsyada ako? Kasi sobra siyang mangarap at hindi praktikal. Tamd at tamd magtrabaho. Hindi. Dasaw, hindi ka pwedeng maghusga basta-basta. Tapos basta-basta mo na lang siyang sinisiraan. Ang diborsyo ko, hindi dahil may problema ako. Iniwan niya ako dahil sinabi niyang mahirap ako. Kaya umalis siya at sumama sa iba. Mukhang sinasadya mong tinatago yan. Ano yun? Sinabi niyang mahirap ka. Wala kang kakayahan. Baka mahilig kang manugal. Kaya napipilit siyang umalis. Kayo mga diborsyada kagaya mo. Baka may tinatagong maraming kaguluhan sa puso mo. Dasaw, bakit ka magsasalita ng walang ebidensya? Dasaw, hindi ka pwedeng magkonklusyon base lang sa hula. Noon, nagdiborsyo ako. Umalis ako nang wala nang daladala. Takot lang ako na baka hindi siya mabuti ang buhay. Kung ako ay walang responsibilidad, magagawa ko ba yan? Base sa hula. Para sa akin, may tinatago ka. Ngayon, mga lalaki para lang makapangasawa. Hindi mahirap magsalaysay ng kasinungalingan. Kaya may mga sinabi pang umaalis na walang daladala. Hindi mo alam, baka may mananagot na darating sa pintuan at pilitin siyang umalis. Dasao, tama na ba yun? Huwag ka munang ganito mainit ang ulo. Mainit ang ulo ako. Ginagawa ko to para sa kabutihan mo. Hindi mo kasi alam ang tama at mali ngayon. Kung sakaling niloko ka niya, sa tingin ko, wala ka ng ladladran na pag-iyakan. Hindi ako walang alam. Iniisip ko lang, hindi dapat bastahin at husgahan agad ang tao. Huwag agad isipin ang masama sa tao. Hindi ba tama? Isang pagkakamali. Anong pagkakamali pa ang pwede nang mangyari? May estrangherong pumunta sa bahay natin at binanggit pa niya ang dati niyang asawa. Kung hindi yan isang maloloko, ano pa? Sasabihin ko sa'yo, Linsin, mula ngayon, bawal ka nang makipag-ugnayan sa kanya. Narinig mo ba? Dasaw, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Huwag mong pahirapan si Linsin. Tumahimik ka. May karapatan ka ba magsalita rito? Umalis ka na. Huwag ka nang lumapit kay Linsin. Kung gagawin mo pa yan, ipapakita ko sa'yo ang aking kapangyarihan. Linsin, bumalik ka rito. Dasaw, anong ginagawa ninyo rito? Wang Dasia. Saka ka lang dumating. Dasaw, ang sama ng loob ko. Halos di na ako makahinga. Dasaw, huwag kang magmadali. Kwentuhan mo muna ako. Nagalit ba kayo ni Linsin? O ano bang nangyari? Hindi na nga dahil sa batang babae na yan. Nagdala siya ng isang dayuhang lalaki pabalik. Yung lalaki na yan panlilin lang. Papalayo ko siya kay Linsin. Si Linsin naman, todo ang pagtanggol sa kanya. Buong puso niyang sinasaklawan siya. Ngayon, sumama pa siya sa kanya. Dayuhang lalaki. Anong pangalan niya? Ano ang tawag sa kanya? Chen Yang. Ang pangalang Chen Yang, parang may arte. Wala siyang sinasabing totoo. Ang pinaka nakakainis pa, nakapag-divorce na siya. Ang atin nating Linsin, paano niya pwedeng kunin ang ganyang klase ng tao? Nakakahiya talaga sa pamilya. Wang Dashi, kailangan mong mag-suggest ng gawin natin. Dasaw. Huwag kang mag-init ng ulo. Pag umiyak lang tayo, hindi mawawala ang problema. Kwento mo muna, yung tinatawag na Chen Yang na ito. Ano ang trabaho niya? Sino ang mga kasama niya sa bahay? Saan siya nakatira? Ito, Hindi ko rin masyadong naitanong. Mukha namang di mabuti ang itsura niya. Hindi siya kasing ayos ni Wang Dashi. Chen Yang. Walang problema, Dasaw. Kakausapin ko siya. Wang Dashi, matutulungan mo ba talaga si Dasaw? Masyado ba kitang istorbohin? Dasaw. Ako si Wang Dashi. Wala akong ibang kahusayan. Pero pag nagsalita ako, mabigat ang salita ko. Kenyaw, sandali lang. Huwag kang magalit ha. Ganun talaga ang dasao namin. O kaya, ako na lang ang magbayad for today. Hindi na kailangan, hindi naman ako nagagalit. Natutuwa ako na nakatulong ako sa'yo. Masaya ako. Kanina na nga ba sinabi mo kay Dasao? Sabi mo kilala niyo na kayong 10 taon? Pero, hindi ba kakakilala lang natin ngayon? Baka nagkamali kang script. Hindi naman, hindi ako nagkamali. Siguro kinakabahan lang ako. Kung ano-ano lang ang nasabi ko. Ayaw ko lang na masyado siyang magalit sa akin. Salitang lang ang sinabi ko. Hindi biro ang 10 taon, ha? At sinabi mo pa ng parang sigurado. May tinatago ka ba sa akin? Huwag mo nang isipin ng sobra. Totoo, sinabing lang ng basta. Tingnan mo pa si Dasaw, ang tindi niya. Halos saktan na niya ako. O sige.
Gusto kong magtanong sa'yo. Sa tingin mo kapag mag-asawa ang dalawa, ano ang pinakamahalaga? Sa tingin mo kapag mag-asawa ang dalawa, ano ang pinakamahalaga? Ang kasal, para sa akin, kapag magkasama ang dalawa, ang pinakamahalaga ay pagiging totoo. Dapat hindi tayo magtago sa isa't isa, yung masaya at yung hindi masaya. Sabihin lahat sa isa't isa. Kasi kung hindi, wala nang saysay ang pagsasama. Ganon din ang iniisip ko. Kaya, hindi alintana kung single siya o diborsyado. Basta mabuti ang tao. Ayos na sa akin. Linsin, narinig mo na ba ang Shiweitsuan? Shi Weituan. Alam ko, yung yun. Yung pinakamalaking jiangsurhejiang Shanghai na kain sa provincial capital. Tama ba? Ano? Nagtatrabaho ka doon bilang server ba? Sa totoo lang, akin yun. Ikaw, Chen Yang, di ba? Hinahanap ka namin ng matagal. Ano ang gagawin mo kay Linsin? Wang Dazhi, anong ginagawa mo dito? Kuya, nag-uusap lang kami. Parang wala kang kinalaman diyan. Di ba? Pasensya na. Si Linsin ay hindi pa opisyal na asawa ko. At ako rin ang nagpapahiram sa kanya. Umalis ka na, doon ka magpahinga. Wang Dazhi, anong sinasabi mong kalokohan? Sino ang sinasabi mong hindi pa opisyal na asawa? Babayaran pa kita kapag may pera ako. Tungkol sa pera. Hindi dapat magmadali sa usapin ng pera. Ang relasyon natin, pinagtibayan ng pamilya ninyo. Kaninang sandali, ako at si Dasao, pinag-usapan namin ang tungkol sa atin. Umuwi ka na kasama ko. Huwag mong hayaang mag-alala si Dasao. Ang sabi ni Dasao ay pambungad lang. Hindi ako pumapayag sa kanya. Huwag kang magsalita na parang sigurado na. Baka may makarinig. Ano iniisip nila kay Linsin? Parang sabi ka kung magpakasal sa'yo, ano? Ano namang ikahihiyad yan? Darating din ang panahon para sa atin. Halika, sumama ka sa akin pauwi. Kung may sasabihin ka, huwag mo nang sabihin yan sa harap ng iba. Sino ka ba? Bakit mo ako tinutula? Malinaw ang sinabi ko kanina. Nag-uusap lang kami. Wala kang kinalaman diyan. Kung papaano mo hinahawakan siya. Ano ba yan? Usapin namin ng asawa ko yan. Hindi pwedeng makialam ang isang dayuhan. Umalis ka na at bumalik kung saan ka galing. Umalis ka na at bumalik kung saan ka galing. Asawa, hindi pa man niya inamin yon. Ikaw naman, ang galing mo magporma sa sarili. Ang pinilit na pakwan, hindi matatamis. Hindi mo ba naiintindihan tong dahilan? Anong pakwan? Anong sinasabi mo? Anong sabi mo? Hindi ako bibili ng pakwan. Wala kang pakialam sa usapin namin ni Linsin. Lumayo ka. Sakit. Sakit. Kenyao, bitawan mo siya. Huwag mo na siyang saktan. Tigilan ninyo. Anong ginagawa ninyo diyan? Bakit na kayo nang nag-away kay Dashi? Dasao, syempre siya ang unang umatake. Ayaw niya akong dalhin pauwi si Linsin. Tapos narereklamo pa tungkol sa tamis ng pakwan. Anong tamis ng pakwan? Wala namang nagbebenta ng pakwan dito. Linsin, mukha kang pabaya. Paano mo hinahayaan na may manakaw ng dangal ni Wang Dashi? Wala kaming pakialam. Masakit ba, Dashi? Masakit. Sobrang sakit nga. Ikaw na maliit na pes. Kung ginulo mo ang kasal ni Dashi at Linsin, hindi kita palalampasin. Hindi kita palalampasin. Dasao, Kenyao, wala naman siyang ginawang lakas. Pinindot lang niya ng banayad siya. Ang lakas naman niyang sumigaw na masakit. Siya, nagkukunwari lang siya. Ano ba siya? Pinapangalagaan mo pa siya. Ang ating Wang Dashi, siya ang malaking nag-aalaga ng baboy sa baryo. May 2 palapag na bahay pa. Sasama ka sa kanya, hindi ka na magugutom. Dasao, huwag ka munang magalit. Linsin bata pa siya kasi. Naengan niyo lang ng isang tagalabas. Pag naunawaan niya rin yan. Ayos na rin ang lahat. At kanina din parang narinig ko na may pinag-usapan kayong dalawa. Ano ba yun ang sinabi ninyo? Ikaw ba'y waiter ng Shai Weitsuan? Anong kakayahan mo para bigyan siya ng magandang buhay? Ano ba masama sa pagiging waiter? Mas malamang kaysa sa'yo na nag-alagang baboy. Ang pamilya niyo, bukod sa paggamit sa babae para manganak. Ano pa ba? Mas may pera ako sa kanya. Ang pamilya namin, pero kami ang nagsusupply sa Shai Weitsuan. Kami ang gumagawa ng pagkain para doon. Kumikita ko ng 200,000 kada taon. Mas may kakayahan akong bigyan siya ng kinabukasan. Ako, Linsin, may kamayat pa ako. Kaya ko ring magsarili. Kayang-kaya pa rin naming mabuhay ng maayos. May gana ka pang ipagtanggol siya. Ano ba ang pinagmumukha niya? Sabihin ko sa'yo, naka-arrange na ang kasal. Sa simula ng susunod na buwan, ikakasal ka kay Wang Dashi. Ako, hindi magpapakasal. Ikaw na lang. Dasao, huwag mo nang igulong ang isip mo dahil kay Linsin. Nalilito lang siya sagli. Kung hahayaan mo lang, ayos din naman. Kung gusto niyang magpakasal, ikaw na lang. Alam mo naman kung anong klase si Wang Dashi. Hindi mo ba alam? Kahit mag-isa ako habang buhay, hindi ako magpapakasal sa kanya.
Walang utang na loob talaga. Ano ba ang masama sa pamilya, Wang? Gusto mo pa ring sumama sa lalaking diborsyado na magpakasakit lang? Kailan ka ba magiging kontento? Mamamatay lang ba kami sa inis? Huwag mag-alala, Dasaw. Sa kakayahan ko na yon, kayang-kaya kong bigyan si Linsin ang buhay na gusto niya. Sa sweldo mong 3,000 yuan kada buwan, anong magandang buhay ang maibibigay mo? Alam mo ba kung magkano ang bride price sa Wang Jiashuang? Ang laki ng iyong pagkukunwari. Sa pagsusuplong ng aming mga baboy lang, umaabot na yon ng mahigit 1,000,000 sa isang taon. Ano ang maipapagmalaki mo sa akin? Isang simpleng waiter lang. Akala mo kaya mo siyang bigyan ng magandang buhay. Kitang-kita, gusto mo lang tustusin si Linsin para maghirap kasama ka, para bayaran ang mga utang mo, para ayusin ang mga gulo mo. May 50,000 sa card na to. Ibigay ko yan sa Linsin, pang allowance niya. Itigil mo na ang mga yabangan mo. Ganun ka nga eh, kasi nahuli ka na sa katotohanan. Nagpakamayaman ka lang sa harap namin. Kapos sasabihin mo 50,000 kada buwan. Tingnan mo nga, sinong pinili mo. Tapos magbibigay pa ng 50,000 na allowance monthly. Kung di siya scammer, sino pa ba? Bumalik ka na kay Wang Dashi. Ipagkasal na kayo agad. Tama yan, Linsin. Ako ang pinakatamang pinili mo. Ken Yang, hindi ko problema kahit hiwalayan ka na. Naghahanap lang akong taong sincere sa akin, na mananatiling kasama ko habang buhay. Hindi mo kailangang magpakamayaman para sa akin. Paano kung sasabihin ko sa'yo na ako na ang owner ng Shiwei Chuan? Kaya ko bang bigyan siya ng magandang buhay? Ano? Ikaw ang boss ng Shi Weizhuan? Ha? Anong kalokohan to? Boss ka talaga. Hindi possible. Walang chance. Hindi talaga posible. Impossible. Talagang impossible. Ito ang business card ko. Ito. Shai Weitsuan. Boss ka talaga ng Shai Weitsuan. Isang kainan. Yung libo-libo ang presyo doon. Boss ng Shai Weitsuan. Boss Chen, pasensya na po kanina. Hindi ko kayo kilala ng maayos. Huwag niyo po sana intindihin ang nakaan. Tunay kang ng big boss? Dasaw, kahit ano pa ang iniisip niyo dati, si Linsin ang laging protektahan ko. Simula na yon, hindi ko siya papayagang magdusa. Kabilang kariyan. Hindi possible. Talagang impossible. Chen Yang, paano ka naging boss ng Shai Weitsuan? Siguro ginawa mo lang. Itong na-print mong card, ipinagmamalaki mo sa lahat na ikaw ang boss ng Shai Weitsuan. Sa card lang na to, hindi pa sapat ang ebidensya. Saan ang proof? Sa card lang na to, hindi pa sapat ang ebidensya. Saan ang ebidensya? Nga, Chenzong. Chen Yang. Hindi mo ba kukunin yung peking business card? Panunuhin mo lang kami, no? Hindi ito bagay na biro. Sage, pwede kayong umakyat sa probinsya at mag-imbestiga. Tatanungin ninyo at malalaman ninyo. Pumunta sa probinsya. Akala mo tanga ako. Si Shai Weitsuan ang boss, ikaw pa ba? Sugurin ko kayo, kilala ko siya. Si Wang Jingli, manager ng purchasing ng Shai Weitsuan, kilala ko. Tatawagan ko siya ngayon. Agad kitang mabubunyag. Sinasabi ko sa'yo, kapag tumawag ako, wala ka nang babalikan. Kung malalaman kong hindi ka talaga boss ng Shai Weitsuan, tatalikod ka at luluhod para mag-sorry. Kung totoo ka nga naman, ako ang luluhod. Sige. Sang-ayon ako, pumapayag ako. Teka lang, tatawagan ko siya. Ipapakita ko ang tunay mong mukha. Nga, tawag na. Malinaw na tanungin natin. Para makita ninyo ang tunay niyang anyo, sobrang tapat ako sa'yo. Ken Yang, huwag mo na silang seryosohin. Tara na tayo. Walang problema, huwag kang mag-alala. Hayaan mo siyang manakit. Gusto ko rin malaman, yung sinasabi niyang Wang manager, kung ano ang magiging tugon niya kapag nakita ako. Hello. Manager Wang. Ako yung mula sa Wang Jazz Huang. Yung sa pig farm. Wang does he? Gusto kong magtanong. Yung sa inyo, yung may-ari ng Shai Weitsuan, Chen Yang ba ang pangalan niya? Sandali ka lang. Baka busi muna si Manager Wang ngayon. Hihintayin natin na matapos siya, tatawag siya mamaya. Tingnan mo kung paano kita ibubunyag. Ibubunyag mo ako, Wang Dashi. Anong tingin mo sa mga babae? Gaya mo? Para lang ba silang gamit para mangana? Sasabi ko sa'yo, ang tao may sariling isip. Hindi ka karapat-dapat bilang tao. Ang alam mo lang ay maging mayabang, para itago ang sarili mong kamangmangan. Nagsasalita ka diyan, walang kwenta. Ano bang sinasabi mo?
Huwag kang magpabulaan dyan. Ano ang masama sa pagkakaroon ng anak na lalaki? Ikaw pa, diborsyado ka nga. Alam mo ba kung ano ang buhay? Dasao, kasal ay bagayng dalawang tao yun. Kung hindi bagay, hindi pwedeng pilitin. Ano ba ang alam mo? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kasal? Ang kasal ay tungkol sa kondisyon at kalagayan. Maganda ang kalagayan ng pamilya ni Wang Dashi. Kung sasama ka sa kanya, mabubuhay ka ng maayos. Sana hindi ka naman makipagsundo sa mga maloloko. Sinsina, bakit ka naman ganito ka di makabait? Babae sa buhay nila. Kailangan maghanap ng magandang sandigan. Sandigan, Dasaw, ang sinasabi ninyong sandigan, para bang ginagawa niyo ang kasal na pag-akibat lang. Pero ang totoong kasal ay pag-unawaan at pag-aruga sa isa't isa. Hindi ito dapat maging awa o handog ng isang panig. Diborsyo ko dahil sa kasal kong yun. Kulang sa pag-unawa at pag-aruga. At dahil doon, naunawaan ko na yon. Ano ang tunay na pundasyon ng isang kasal? Tigilan mo na ang pagbibigay ng mga aral na yan. Walang pera, paano mabubuhay? Kumikita ko ng milyon-milyon kada taon. Kung sasama si Linsin sa akin, may kinabukasan siya. Iyan ang totoong kasal, praktikal. Practical. Yung sinasabi mong tunay at totoo, ay ibigay lang ang pera para manganak ng lalaki. Ang ganitong malungkot na kasal, kahit gaano pa kayaman, lalo lang itong nagiging malamig na kulungan. Aminin ko, malaki ang papel ng pera sa kasal. Ngunit kumpara sa pera, mas gugustuhin kong bigyan siya ng sapat na respeto para makamit niya ang tunay na kaligayahan. tama. Handa akong magsikap kasama siya. Ang kasal hindi sinusukat kung sino ang may mas maraming pera, kundi kung ano ang nasa pusong dalawa. Gaano sila kalapit ang loob. Respeto. Pagpili. Chen Yang, huwag ka nang magpanggap na mabuti rito. Isang lalaking nagdibosyo. Kahit konti lang ang pera niya, hindi mababago ang ugali mo sa puso. Sino ba ang nakakaalam bakit ka nagdiborsyo? Ang anak naming si Linsin ay inosente. Hindi namin papayagang lukuhi siya ng isang second-hand na lalaki. Kung liligaw mo siya at lalagay sa kahihiyan, wala siyang tutuluyan para umiyak. Tama ang sabi ni Dasaw. Dasao, paano mo magagawang sabihin ganyan tungkol kay Kenyang? Dasaw, iginagalang ko kayo bilang nakatatanda. Bibigyan ko kayo ng kaunting muka. Hindi nyo dapat gamitin ang edad nyo para mang-abuso. Walang takot na nanlalait ng iba. Yung hiwalayan ko, kanina sinabi ko na ng malinaw. Sino ba ang nakakaalam kung nandaya ka o hindi? Hintayin natin tumawag si Wang Jingli. Lahat magiging malinaw. Saka naman, may sinabi si Dasaw kanina. Yung mga naghiwalay na, ano bang mabuting ugali mayroon sila? Wang Dazhe, paano ka makakasabi niyan? Sino ba si Kenyang talaga? Alam ko iyan sa sarili ko. Huwag kang magkunwari rito. Linsin, ginawa ko to para sa'yo. Ganyang lalaki na magaling manunukso at magpapaloko. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Baka magsisisi ka sa huli. Dazhia, ano nang sabi ni Wang Jingli? Sabi ni Wang Jingli, ina-verify pa niya. Hintay lang, maghintay pa. Supervisor ng procurement sa isang departamento. Paano siya makikinig sa utos mo? Ikaw ba siya? May tinatago ba kayo? May bagay ba kayong ikinakahiya? Linsin, huwag kang magkalat ng sismis. Kami ang suppliers. Matagal na kaming nakikipagtransaksyon kay Wang Jingli. Pwede mo ba siyang i-check para sa akin? Kaya pa naming ayusin yan. Huwag kang maninirang pangalan ng walang basihan. Oh, sino ba yung kamag-anak ninyo? Linsin, huwag mo akong patalkin. Huwag mo na ako ang pinag-usapan. Mas mabuti pa kung ayusin mo muna ang mga problema mo. Tama yan, tama yan. Linsin, huwag ka nang maghintay. Tara na. Sumama ka sa akin sa Wang Jesuang para usapan ang kasal. Dasao, bakit hindi mo pa rin nakikita ang totoy kay Wang Dazhe? Gusto lang niyaw. Magkaanak akong lalaki. Kung hindi ako makapagkaanak, palalayasin niya ako sa Wang Jiarhuang. Hindi naman ganun, Linsin. Ganito na lang. Pumayag ka na makapagkasal ako. Uwi ako at sasabihin ko kay Dasaw, kapag may naging anak kang lalaki, bigyan kita ng 500,000 yuan. 500,000. Linsin, saan ka pa makakahanap ng ganitong biyaya? Wang Dashi, huwag kang masyadong abusado. Mas mabuti pang manalangin ka na huwag sagutin ni Manager Wang yang tawad. Kung hindi, babayaran mo ng malaki ang iyong kamangmangan at pagmamataas. Mayaman talaga ako. Mayabang ako, may problema ba? Saich, Dete, pag-uwi ko na yon, gusto kong palakihin ang laki ng babuyan ninyo. Kung hindi kayo kapos sa pera, mukhang hindi na kailangan. Ha, palakihin pa ang babuyan. Sa tingin ko, ikaw, gusto mo lang lokohin ang pamilya Wang para sa pera. Ang laki naman ng yabang mo. Akala mo talaga malaking boss ka. Anong klaseng mahirap na binata ka? Yabang na naman.
Dasaw, bakit ka nakikipag-away sa kanya? Chismis lang naman siya. Ang sinasabing investment niya, panloloko lang yan. Baka, gusto lang niyang manloko para kumuha ng pera. Sabi ko sa inyo, kayong dalawa, kung hindi kayo naniwala, ayos lang. Pero hindi kailangan dito. Mag-asar at mang-asar. Mapsisisi kayo. Sisisi. Hindi kami magsisisi. May pera si Wang Dashi sobra. Umalis ka na. Huwag kang magyabang dito. Kung gusto mong umalis, umalis ka lang. Luhod ka at humingi ka ng tawad sa amin. Pagkatapos namin lang isipin na papayagan ka naming umalis, ano sa tingin nyo? Wang Dashi, huwag kang lumabis. Gagawin kong magyukod ka at humingi ng sorry. Wala ka pang karapatang gawin yan. Walang karapatan. Isa kang mahirap na anak ng tao. Ngayon, kung sakali, hindi ka luluhod at hindi ka maghihingi ng tawad, huwag kang mag-asang. Makalabas ka ng buhay mula sa bayang ito. Tama yun. Sinasabi ni Dashi ng tama. Kung magmamayabang ka dito, kakainin mo ang mga kahihinatnan. Emye, Kung hindi ka magyukod at humingi ng tawad, huwag ka nang umalis. Dasaw, huwag ka nang makialam at dagdag gulo. Si Kenyao, mabuti rin ang intensyon niya. Sobrang labis na ang ginagawa ninyo. At ikaw, Wang Dashi, bumalik ka na diyan ngayon din. Linsin, huwag kang makialam. Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung sino ang may pinapahalagahan dito sa Wang Jiazhuang. Sadya na. Una, ayaw ko sanang palakihin pa ang gulo. Pinipilit niyo na ba akong pasanin? Tingnan ninyo mabuti. Ito ang chat ko with the Agricultural Bureau. Ang pag-uusap ko kay Zhangju. Dahil nakaayos na. Susunod na linggo pupunta kami sa pig farm ninyo para mag-inspeksyon. Gayon tingin ko, parang hindi na kailangan. Sino ang nakakaalam kung ilang yan? Gagamitin mo yang para lokohin ako. Walang mangyayari. Tama, hindi pa nga namin alam kung saan nanggaling ang peking screenshot na to. Akala mo makakatago ka sa amin. Maniniwala kayo o hindi, kayo na bahala. Pero sasabihin ko lang ha, ang county dito, malaking sukat ang suporta na yon. Sa mga proyektong pangbukid at pagsasaka, lalo na livestock, kung palalampasin nyo tong pagkakataon. Ang pig farm ninyo, baka hindi na makaraos na yung taon. Di namin masisiguro yan. Huwag ninyo kaming takutin dito. Okay naman ang pig farm ng pamilya namin. Hindi nyo kailangan mag-alala para sa amin. Sage, mag-ingat ka na lang sa sarili mo. Wang Dashi, kung totoo ang sinasabi niya, ano ang gagawin natin kapag na-miss ang pagkakataon? Dasaw, huwag mo siyang pakinggan. Puro palabas lang yan. Nang asar lang siya para mamukhaan. Hindi tayo maagaw nun. Bilisan, tapos ng usapan, umalis na kayo. Sobra na kayo talaga. Ano pa ba ang gusto ninyo? Sinsin ah. Wala kaming masamang intensyon ni Dashi. Gusto lang namin makita mo ng malinaw. Ang tunay na mukha ng mandaraya na to. Nga, hindi ako masama. Sabi mo, hindi ka masama. Wang Dashi, mas mabuti pang kalimutan mo na yung iniisip mo. Kahit pa magkayabay kayong dasao ko, magkakampi pa kayo, hindi talaga ako ikakasal sayo. At lalo na, hindi kita bibigyan anak na lalaki. Anong kalokohan yan sinasabi mo? Magmadali ka, humingi ka ng tawad. Wala akong kasalanan. Bakit ako mag-apologize? Hoy, Desia, Bakit mo tinanong ang pangalan ng boss kanina? ang boss namin ay tinatawag ng Chenyang na. Bakit? May kailangan ka kay boss. Kuya Chen, Bakit ka tumatawag ngayon? yung inspection next week. Kamusta na ang preparations diyan? Paano nyo inayos yung schedule? Zhangju ito tungkol sa mga bagay namin dito. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na, ang planong pagbisita na to, kailangang ikansela. Yung pig farm ng Wang family, mukhang hindi na kailangan ng support. Kaya, sa tingin ko, hayaan na natin to. Kanselahin na. Anong nangyayari? Ang pig farm ng Wang Dati. Hindi ba nilalagi itong inaabangan? Ang pagkakataong ito ba? May pagkakamali ba, Zhangju? Zhangju, huwag ninyong kanselahin ang investment. Hindi naman ganun. Nakipagtalo lang ako kay Chen. Nagkaroon lang kami ng kaunting alitan. Ito ba dahil kay Chen? Chen, maliit lang naman to. Huwag ninyo yan kanselahin. Nag-alitan lang. Si Xiao Chen ang tumulong sa inyo na makuha ang pagkakataong ito. Huwag kayong malito. Ganito na lang. Susunod na linggo pupunta pa rin ako para tingnan. Pag-usapan ninyo ng maayos kay Xiao Chen. Huwag nang magkaroon ng problema. O Sage. Saije, naiintindihan ko na, Zhangju. Naisip niyo pa rin ba na nakukunwari ako? Chen. Dasaw kanina, pasensya na po sa inyo. Si Dasaw na ang mag-ayos ang paghingi ng tawad sa'yo. Huwag po sana kayong magsabi kay Zhangju. Hindi naman namin kasalanan. Ang pagkakataong ito sa poverty alleviation, sobrang importante sa amin. Chenzong, may malaking puso kayo. Patawarin na po ninyo kami. Puwed ba? Nanghihingi po kami ng pakiusa. Chenzong, sa susunod na linggo darating si Zhangju. Kailangan pa po namin ang tulong ninyo. Hindi ba?
Hindi na kailangan ng paghingi ng tawad. Hindi ka bagay sa moralidad. Ako, ayaw ko rin makipag-collaborate. Umalis ka sa bahay namin. Chenzong. Yung supply ng baboy next quarter. Linsin, naalala mo pa ba? Noon dito, pinupok mo yung batang lalak na yon. Naalala ko, naiwan ko pa nga ang peklat yung mukha niya. Baka ikaw yung batang yun, ha? Karapat dapat lang. Sino ang nag-utak mong ninakawan ice cream noon? Tama na, kaya na. Gagamitin mo buong buhay mong kaligayahan. Bilang kabayaran sa akin. Hindi na nakakagulat na sinabi mo to kay Dasao. Magkakilala kaming higit 10 taon na. Ah, ganun pala. Kenyang, sa totoo lang, simple lang ang gusto kong kaligayahan. Hindi yung malaking kayamanan. Gusto ko lang na maging maayos at payapa ang pamilya ko. Sapat na yan. Naiintindihan ko. Salamat din sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko rin mahahana ang ebidensyang nagpapatunay na korap si Manager Wang. Pero, ganito, ang supply ng baboy ng pamilya Wang ay mapuputol. Hindi mo ba ako papasusihin, di ba? Siyempre hindi. Sa tingin ko, tama ang ginawa mo. Marami na akong nakitang tao na laging inuuna ang estado at posisyon. Palaging binabanggit yan. Pero para sa akin, ang mga iyan ay hindi kasing halaga ang pagiging matatag. Ang hinahanap ko ay yung kleseng. Kahit anong problema, na kayang huminahon, at lutasin ang anumang problema. Ang tibayng loob na yan. Chen Yang. Boss Chen, patawarin mo na ako, Boss Chen. Pakiusap na awa ka naman. Pakiusap na ako na ang humihiling. Patawarin mo na ako. Chenyang Sayo ang kasalanan, Dasao. Hindi dapat kami ganoon sayo. Nawawala ang isip ni Dasao. Kung ganun nga pala. Para kay Linsin, ako ang sasagot. Masaya ako para sa kanya. Tama ang pinili niya. MR Chen Yang, ako ang may kakulangan sa pag-unawa. Yung aming pig farm, ngayon hindi na namin mabayaran ang sahod. Kung hindi ka bibili, mawawala kami, mabibigo kami. Kaugalian ninyo yan. Ayos na bayaw. Yung mga umaabuso sa kapangyarihan, huwag niyong tulungan. Dasao, ngayon mo lang nalaman na umaabuso siya? Dasao, Akala ko kasama kita sa isang panik at ganyan mo ako tinrato. Bayaw, umalis na tayo. Tayo na. Huwag niyong pansinin siya. Ara na. Tapos na tayo. Lahat tapos na.